Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy And welcome to Bonfire Night. So muli, welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin nakasama na natin nanonood yung ating mga disciples, leaders, and especially yung ating mga invites. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya in-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awitin. Nagpapakumbaba sa'yo, O Jesus. May dalang awitin, mga panalangin, nananabik sa'yo, aking Jesus. Ikaw ang kasiyahan ng aking puso. Narito nagsusumamo, hayaan mong maging pagpapala sa'yo. Magpakailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman sa'yo kalwalhatian, ang kadakilaan, Jesus. Nagpapakumbaba sa'yo, O Jesus.
ng Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-isa, kataas, taas ng Diyos, lahat ng papuri ay para sa'yo. Ikaw ang kataas, taas ang Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-isa, kataas, taas ang Diyos, lahat ng papuri. Magpagkailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang aming Jesus. Magpagkailanman ikaw ang hari, aking tinatangi, Jesus. Magpagkailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang aming Jesus. Magpagkailanman ikaw ang hari, aking tinatangi, Jesus. Magpagkailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpagkailanman ikaw ang hari, aking tinatangi, Jesus. So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayong salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na habang nakikinig po tayo sa message tonight, patuloy po tayo na maging active, na mag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, he is one of the 144 leader under Henry's Net in CGS Philippines, a leader of leaders, one of the missionary workers, a loving husband and father. Let's welcome Rani Randido. Okay, so magandang gabi po sa bawat isa at welcome po sa lahat ng nanonood ng Bonfire Night. Nais ko pong magpasalamat una sa Panginoong Diyos na muli po ako nabigyan ng pagkakataon na makapag-share ng gospel ngayong gabi. At pangalawa po kina Pastor Rami and Pastor Adel sa kanilang tiwala at guidance po. No? So simulan po natin ang gawain sa isang panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli marami pong salamat sa gabing ito na yung pinagkaloob sa amin, sa bawat isa na nanonood sa kanilang tahanan, saan man dako ng Pilipinas sila naroon, at sa mga kapatid po namin na nasa abroad, Panginoon, kayo po magpala sa kanila. Lord, I pray na samahan mo po kami ngayong gabi
at patuloy mo pong hipuin ang puso't isip ng bawat isa na nakasubaybay, na sila po ay mag-connect, mag-engage at hindi lamang po watching, Panginoon. Samahan mo rin ako, Lord. Ikaw po ang magbigay ng wisdom sa akin. At as I preach the gospel, Panginoon, gamitin mo po akong instrumento para sa iyong karangalan. Ito lamang po ang aking dalangin. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Okay, so muli po magandang gabi sa bawat isa po. So, yung ating pong pag-usapan, it's about how to build a spiritual legacy. So makikita po natin in Proverbs 13 verse 22, sabi po doon, a good man leaves an inheritance for his children's children, but a sinner's wealth is stored up for his righteousness. So kung basahin po natin sa Tagalog, sabi po diyan, ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid nauuwi ang naipon ng isang makasalanan. So, makikita po natin dito, or magkakaroon po tayo ng idea doon sa ating binasa, kung ano po yung pamana ng isang righteous versus doon po sa isang wicked. So, binibigyan din po dito na ang lasting legacy ay hindi po nakabase sa material things or wealth alone, kundi on a person's character, actions, reputation for goodness, and integrity. So, ulitin po natin, characters and action. Ibig sabihin po, yung personalidad, yung gawa ng isang tao, at yung kanyang reputasyon. No, ibig po sabihin, yung kanyang prinsipyo, yung kanyang honor, yung kanyang stand sa isang bagay, and integrity, katapatan. So, how to build a spiritual legacy? Ano pong ibig sabihin natin dito? So, meaning po, the foundation strengthens our faith, help us navigate life's challenges and guides future generation in their walk with God. So, isa daw pong pundasyon na nagpapalakas ng ating pananampalataya at tumulong upang planuhin yung mga hamon ng buhay at nagbibigay daan sa mga susunod na henerasyon. So, ano po yung unang point natin dito? So, paano natin or how are we going to build a spiritual legacy? So, number 1 po dyan, focus on character and values. So, character and values. So, ibig sabihin po yung ating pagkatao at yung halaga ng ating pagkatao. So, makikita po natin in Proverbs 22 verse 6, NIV po tayo, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Or kung sa Tagalog po, ituro sa bata ang daan. Dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki niya, di niya ito malilimutan. So, ang tanong po, sino po ba ang may responsibilidad na turuan ng isang bata? Or saan siya matututo, saan natin siya pwedeng turuan? So, ang responsible po dyan, sino kaya? Pwede po kayong mag-comment, mga kapatid. So, ang sagot po natin dyan is parents. Tayo pong mga magulang. Bakit po? Tingnan po natin kasi po, sa society natin, involved dyan ang pamilya. So sabi nga po, family is considered the smallest unit of society where individuals learn the first lesson of social norms, values, and cultural practices. Social norms, ibig sabihin, pamantayan na panlipunan natin, at yung ating kasanayan. So kaya po, ang isang aralin ay nagsisimula sa tahanan pa lamang. At ang mga magulang ang responsable sa kanilang mga anak. Kaya po, hindi po obligasyon, kung tayo po ay nasa church, sa government, hindi po nila obligasyon, kundi tayo po bilang mga magulang ang responsable sa ating mga anak. So tingnan po natin yung Ephesians chapter 6 verse 4. NIV pa rin po tayo. Sabi po dyan, Father, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.
So kung Tagalog po, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo. Ang inyong mga anak, sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. No? Yung word po na exasperate, ibig pong sabihin yung galit na galit or irritated to anger. No? Wag daw po natin ibuyo ang ating mga anak doon. No? So, paano po natin palalakihin ang ating mga anak? Ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Kung tayo po or ako po bilang isang tatay, hindi ko rin alam ang aral ng Panginoon. No? Kung ako bilang tatay, hindi ako na-disiplina. So, paano ko iiwan yung legacy na paano ko sasabihin sa anak ko na, anak, wag mong tikman ang isang bagay na yan? Or sasabihin ko sa anak ko, bakit wag kang titikim ng alak? Kung ako umiinom ng alak, ano po? Kung ako ay nagsisigarilyo, paano ko sasabihin sa anak ko, nak, huwag ka maninigarilyo? Di po ba? So, dapat pala, sa ngayon pa lang tayong mga tatay, tayo muna yung simulan, no? Simulan natin yung ating sarili sa ating pagbabago, no? Tayo muna magpa-disciples, tayo muna mag-aral kung ano pa yung disiplina, no? Na sinasabi doon sa Ephesians, ano po? Disiplina at aral ng Panginoon. Tayo po muna, ako po muna. So, dapat pala ako bilang tatay, ako muna yung unang ma-disciples, no? Kasi po, sa disciple, it's about shaping our inner selves to reflect God's character. No? Dapat po sumasalamin sa buhay natin bilang isang tatay, no? Yung character ng ating Panginoon. Dapat pala ako muna, no? Ako muna yung magkaroon ng transformation. Yung aking inner life, no? At yung aking outward actions, no? Yung aking buhay at yung aking galaw, yung aking gawa, no? Sa labas ng aking bahay, no? At magkaroon ng authenticity. Ibig sabihin, aligning my words and deeds with teaching of Jesus Christ, no? Kasi sabi nga po doon, di po ba? Aral at disiplina ng ating Panginoon. No, dapat sa akin muna magsisimula. No, ako muna yung dapat magkaroon ng impact. No, positive impact in relationship saan? Una sa aking pamilya, then sa community. At yung the world around me, no, yung mga tao na nakapaligid sa akin, no. Ako muna yung magkaroon ng influence, makapag-influence sa iba. So, paano gagawin ko? Seek God to be drawn to the message of Jesus. Di po ba? Kasi aral po ng Panginoon yung ating pinag-uusapan. No? Ako muna yung maging fruitful. Maging fruitful po saan? In terms of ministry, serving others. Ano po? At magkaroon ng positive difference dito sa mundo na ating ginagalawan. No? Kung halimbawa po, no, kung ako yung isang tatay na puro reklamo, ako yung tatay na negatibo, ano pong may papamana ko sa aking mga anak? Di po ba? Di puro reklamo din. Lalaki din yung aking mga anak na reklamador. Ano po? Yung pinoproblema, yung problema ng may problema. Di po ba? Lahat na lang ng bagay, ginagawang issue. No? So, dapat po, mabago natin yon. Kaya, dapat na, bilang isang tatay, ako muna yung magkaroon ng positibong pananaw. Ano po, una sa aking buhay para may pamana ko ng maayos doon sa aking mga henerasyon, sa aking mga anak. So, ano pong lesson, ano pong ibig kong sabihin? Kasi po, nowadays, yung mga bata po ngayon, iba na po yung character nila. No? Iba na yung values nila. At yun po yung masakit doon na talagang kung ano yung nakikita natin sa isang bata, kung ano yung nakikita natin na kanilang ginagawa, yan po ay sumasalamin sa atin bilang mga ama, bilang mga tatay, bilang magulang. Bakit po? Kasi siguro kung paano natin sila pinalaki, ano po, kung paano sila lumaki silang palamura, malamang si tatay palamura din. No? Kung lumaki silang nagsusugal, malamang ganun din na nagsusugal din si tatay. No?
Kaya po, ang pagtuturo sa isang bata ay magsisimula sa ating tahanan. Lalo na po sa ating ama, no? At tayo bilang mga magulang, dapat titingnan natin yung welfare ng ating mga anak. Ano po? Then, second point po natin is be a good role model. So ano pong ibig sabihin natin pag sinabing good role model, no? In Romans chapter 12 verse 1, sabi po diyan, NIV pa rin po tayo, "Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship." So, tingnan po natin sa Tagalog. Sabi po, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. No? So, bilang mga tatay, kung nais natin talaga na maging mabuting ehemplo, no, talagang may pakiusap si Apostol Pablo. At talagang meron tayong gagawin. No? Una, yung ialay natin yung ating sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. No? Kapag inandog natin mga kapatid, mga tatay, yung ating buhay, yung ating sarili sa ating Diyos, dapat malaya na tayo. Ano po? Malaya na tayo sa pagkaalipin ng bisyo. Ano po? Awat na tayo sa pag-inom ng alak. No? Sapagkat yung alak daw po ay nakakapagbaba ng dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Sabi po dun sa Proverbs chapter 20 verse 1. Ano po? Ano pa? Yung pong vices, yung ating yung pagsisigarilyo. No? Kasi, paano mo sabihin sa anak mo, huwag kang manigarilyo? Kung ikaw mismo naninigarilyo, minsan uutusan pa natin yung anak natin, "Nak, bili mo akong sigarilyo sa tindahan." No? Kasi relate po ako dyan dahil dati ganun din po ako, no? Talagang mga kapatid ko, bili mo ako ng ano doon, sigarilyo doon. Kaya hanggang sa lumaki din po ako, natuto rin po ako magbisyo, natuto din po ako minom ng alak, ng sigarilyo, no? Pero praise God, dahil nakakilala ako sa Panginoon at nagkaroon ako ng malinaw na kaisipan pagdating sa mga bagay na iyan, no? Na talagang mamamana at mamamana talaga ng ating mga anak, no? Kaya po, sabi nga, to be a good role model, tayo pa lang sa sarili natin, simulan na natin bilang mga tatay, no, na baguhin yung ating gawi, no, yung ating mga nakasanayan na, no. It's about time for us na talagang baguhin na natin, alisin na natin at ituwid na natin yung ating landas, no. Ituwid na natin yung stand firm tayo sa pagiging tatay natin, pagiging tatay sa ating mga anak. Ano po? Kasi mahirap po na pag nawala tayo sa mundong ito, hindi natin alam kung anong mangyayari sa ating mga anak. Ano po? Okay? So, how to be a good role model in discipleship. So, we need to talk the walk. Ika nga. So, ano pong ibig sabihin natin? Hindi lamang po natin sinasabi, kundi nilalakaran natin, ginagawa natin, pinapamuhay natin bilang isang disciple kung ano yung natututunan natin. No? We need to show humility. Tayo bilang mga tatay, kumbaga parang baba natin ng konti yung ating pride. Ano po? Sa discipleship, talagang dito tayo hubugin. No? Kaya nga, sabi nung iba, mahirap dyan kasi maraming ginagawa. So sa totoo lang po, talagang mahirap kung ikaw bilang isang tatay is nandiyan pa rin yung pride mo. Talagang mahirap pong tanggapin. Pero kung tayo ay nagpapakababa, wala pong mahirap. Ano po?
Kumbaga, acknowledge natin yung ating kahinaan, yung ating imperfections, no? Encourage natin yung iba. Ano po, no? At ano pa po? We need to lead by example. Maging ehemplo tayo, maging example tayo sa iba, no? Na kung dati nandyan siga tayo sa daan, ano po, laging lasing, no? Talagang iwan na po natin 'yon. Tayo ay magpakababa, no? Pag-pray natin sa Lord na mawala na yung mga ganung gawin natin. Yung ating mga bisyo, tuluyan ng matanggal, ano po. Kasi pagdating sa discipleship, dito po talaga hinuhubog tayo. At hindi po pwedeng naglilingkod tayo sa Panginoon, pero behind our back, kumbaga meron pa tayong hindi isinusuko lahat sa ating Panginoon. No? Kumbaga, we need to show humility. Magpakababa tayo. Kung ano yung sinasabi sa atin nung nakatataas ng ating leader, ng ating pastor, kailangan nating sumunod. Kailangan nating tanggapin yon. Ano po? Then, we need to demonstrate commitment. Ano pong ibig sabihin? Be persistent in pursuing your faith. No? Tuloy-tuloy po tayo. Kung iniwan na natin yung ating dating pagkatao, dapat ngayon tuloy-tuloy tayo, huwag tayong manghina. Dire-diretso tayo doon sa ating ginagawa. Kahit na anong challenges meron. Kailangan porsigide tayo. Kailangan tuloy-tuloy yung ating gagawin. Tuloy-tuloy tayo sa pagwiwi ng soul. Ano po? At kahit anong challenges pa yan, kinakailangan, sabi ko nga kanina, we stand firm yung ating prinsipyo na dapat pinapanindigan po natin. Ano po? So ano pa po? We need to show respect. Kailangan po yan. No? Bilang mga tatay, tayo muna ang rumespeto. Ano po? Hindi lang doon sa ating mga anak, no? Hindi lang tayo yung palagi nanghihingi, respetuhin niyo ako, no? Pero tayo mga tatay din, we need to show respect to them. No? Kahit sinong tao ay makausap natin. Kasi sa panahon ngayon, parang yung respeto, salita na lang eh. Nawawala na po. Kung iisipin natin, no? Kaya po, tayo, para mabago ang ating buhay, mabago yung ating pananaw, tayo mismo sa sarili natin, no? Bigyan natin ng dignidad yung ating sarili. We must show respect sa ibang tao kahit na kahit ano pong background nila, kahit ano pong pagkatao nila, no? Kailangan nila ng respeto and bigay natin 'yon, no? Kasi kung hindi tayo marunong rumespeto, magiging mayabang tayo. Mayabang sa ibang tao, malamang ganun din po. Mamanahin ang anak natin, magiging mayabang din ang mga anak natin. Ano po? Kasi ganyan si tatay. Di po ba? Alalahanin natin, laging nakakabit si tatay doon sa anak. Ano po? Lalo na kung lalaki yung anak natin. No? Talagang, laging sinasabi niyan, ganyan ang tatay ko. Ganyan yung tatay ko. Ano po? No? Kaya, now it's the time, baguhin natin bilang isang tatay, no? Sa atin magsimula yung respeto para yung loob ng tahanan natin is maayos at payapa yung ating pamumuhay. Then, sunod po natin, willing to admit mistake. So, own up your shortcomings and demonstrate willingness to learn and grow. So ano pong ibig sabihin natin dito? Tanggapin natin yung pagkakamali, at pagkukulang, ipakita natin yung kagustuhan natin na matuto, na lumago. No? Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap the harvest if we do not give up. No? Sabi po sa Tagalog, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. So, ganun po, no? Kung
bilang isang tatay, no, kung tayo ay nasa discipleship, nagpa-disciple tayo, gusto nating maging role model, no, sa ating susunod na henerasyon. Ano po, huwag tayong mapagod. No, sabi nga kanina, tuloy-tuloy tayo. Naipuso yung ating pagtitiwala, yung ating faith sa ating Panginoon. Pagkatiwala natin sa Panginoon na tayo ay mabago. Ano po? We need perseverance, no? Huwag tayong ma-discourage, huwag tayong mapagod, no? Sabi nga po yung effort natin hindi mababaliwala kapag tayo ay patuloy na sumunod sa ating Panginoon. Ano po? So ano po yung lesson natin dito? Sabi po is live a life of integrity, honesty, and righteousness, no? Demonstrating the principles of your descendants to follow. So, ibig sabihin po kung ano po yung gusto nating ipamana sa ating mga anak or sa ating susunod na henerasyon, yun yung dapat na gagawin natin. Una po dyan yung pagiging honest natin, yung pagiging faithfulness natin, no? Yung pagiging matuwid sa atin po magsisimula yan. No, hindi mo pwedeng sabihin, for example po, no, sa cell group po namin, may nagsabi po sa akin, Brad, pag-pray mo naman ako. Brad, pag-pray mo yung pamilya ko. No, so hindi po ganon. Dapat, bilang ikaw tatay, ikaw mismo magpipray. Ikaw mismo magpray sa iyong pamilya. Ikaw mismo magpray sa iyong anak. Ano po, kasi, kung ikaw ay inaccept mo na ikaw ay isa ng disciple, no? Powerful ang iyong prayer. Hindi mo ihihingi ng prayer yung iyong mga challenges, no? So, pag-pray natin as a group, no? Kaya kung ano yung bagay na gusto mong ipamana sa iyong henerasyon, mga kapatid, ngayon pa lang is dapat bilang tatay, ikaw ang gumagawa nun. Ano po? Then, punta po tayo, point number 3. Sabi po dyan, emphasize spiritual growth. So, in 2 Peter chapter 3, verse 18, sabi po dyan, grow in the grace and knowledge of our Lord, Savior, Jesus Christ. No? Ano po ibig sabihin? Refers to recognizing and embracing God's unmerited favor which is freely given through Jesus Christ, no? So, ibig pong sabihin, yung ating, kung gusto po nating magkaroon ng spiritual growth, no po, patuloy tayo sa ating pananampalataya, no? Hindi natin binibilang kung ano yung mabuting ginawa natin dahil hindi naman po yun yung makakapag-save sa atin. No, tandaan natin na salvation and spiritual blessing is not earned. No, kundi kusang ibinibigay yan sa atin ng Panginoon. Kaya kung gusto nating magkaroon ng spiritual growth, talaga pong pagsisikapan natin yan. Ano po? And sabi po din sa 1 Peter chapter 2, verse 2, sabi po dyan, like newborn babies, crave for pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. No? So, sa Tagalog po, sabi, gaya ng isang sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo sa kaligtasan. No? So si Peter po gumamit siya ng analogy ng katulad ng isang sanggol na kailangan niya ng gatas. Ano po? Upang siya ay lumago, upang siya ay mabuhay. So ganun din po tayo bilang mga mananampalataya. Ano po? Sabi po dito, illustrate the believer's need for the Word of God. Kailangan po natin ang salita ng Diyos upang tayo ay lumago. Ano po? Wala pong ibang makakapagbigay niyan. Kaya po ganun ka-importante yung ating devotion, yung ating morning prayer. Ano po? Dahil hindi tayo lalago
kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. No? Kung hindi natin binabasa yung ating Bible. Ano po? At yung mga bagay na kailangan natin bilang isang mananampalataya para tayo magkaroon ng spiritual growth. Kailangan magkaroon tayo ng craving for the Word of God. No? Katulad daw ng isang sanggol nga, no? Believers should have kailangan ng isang mananampalataya ang salita ng Diyos, no? Seek spiritual nourishment. Kailangan active natin na ginagawa. Pinapamuhay yung salita ng ating Panginoon. Then, grow in the grace and understanding. So sabi po, by feeding the Word, believers will experience the spiritual growth and a deeper understanding of God's grace and love. Ano po? No? Kung tayo daw po ay pinapakain ng salita ng Panginoon, may experience natin yung ating paglago, no? At magkakaroon tayo ng mas malalim pa na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, no? Ano daw po yung mga dapat i-emphasize natin sa spiritual growth, no? Continue learning, patuloy tayo. Magkaroon tayo ng commitment na patuloy tayo na mag-aral. Kaya po, sa CGS Philippines, patuloy po tayo sa pag-aaral. Ini-encourage po natin yung bawat nawiwin natin na maipasok sila sa Destiny Training. Ano po? So, ano po na natin ginagawa dyan? One verse evangelism. Ano po? Nagwiwin tayo ng soul. Tapos, kinoconsolidate po natin yan. After natin makonsolidate, pinapasok po natin yan sa Destiny Training, sa live class, no? Soul 1, 2, and 3. No? Matuto tayo na mag-aral ng salita ng Panginoon. At seek out mentorship. No? Humanap tayo ng mentor na mag-guide sa atin. No? Magpo-provide sa atin ng support. No? Yung makakapagpaliwanag sa atin pagdating sa salita ng Panginoon. And be a lifelong learner. So, ibig sabihin, embrace the ongoing process of discipleship and continue to grow in your faith. Ano po? Be a lifelong learner. So, ibig sabihin, lifelong, kumbaga habang buhay na tong pag-aaral natin na to. Ano po, hindi na ito matatapos, wala na pong katapusan ito. No? Di po ba? Sabi po, ang nananatili hanggang sa huli ay siyang maliligtas. No? Kaya dapat, as we go along the way sa journey ng discipleship, patuloy po tayong nag-aaral, patuloy po tayong natututo, no? Sa mga salita ng Panginoon. Kaya po, may mga mentoring tayong ina-attenan na hindi lamang po dito sa church. Ano po, may mga iba't ibang mentoring tayo na pinupuntahan para po tawag nito, magkaroon tayo ng knowledge, magkaroon tayo ng wisdom. Ano po, doon sa iba pang mga tao na iba yung kanilang spiritual gift, no? Yung kakaiba yung kanilang wisdom, no? Na pinagkaloob ng ating Panginoon, no? So, yun lamang po mga kapatid, marami pong salamat and proceed po tayo sa conclusion. Sabi po na sa conclusion natin, building a spiritual legacy encourages individuals to live a Christ-centered life, which is the most effective way to ensure a lasting positive legacy on future generation. It also serves as a warning against the danger of pursuing wealth through dishonest or wicked means. As such, gains are not sustainable or do not contribute to a meaningful legacy. So sabi po, no, isa pong itong paghikayat sa bawat isa na mamuhay tayo na ang Panginoong Hesus ang ating sentro ng ating pamumuhay, no? Sapagkat ito lang po yung mabisang paraan at tiyak na positibong maipapamana natin sa susunod na henerasyon at maging babala din po sa atin ito
na may panganib po, no? Doon sa ating, kumbaga, kung tayo ay naglilingkod para lang sa kayamanan, so may danger po dyan. Kaya po yung ating yung ating paghahabol sa kayamanan sa pamamagitan ng di tapat at tamang pamamaraan ay wala pong magiging contribution sa isang makabuluhang pamana. So, yun lamang po mga kapatid, and let us close in prayer po. So, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa Lord sa iyong salita na aming napagbulay-bulayan ngayong gabi. Magsilbi po itong eye-opener sa bawat katatayan na mabago ang kanilang gawi at magpa-disciple, Panginoon. Ganon din sa mga nanay at sa mga kabataan, Lord. Ma-disciple din ang bawat pamilyang Pilipino upang mabawasan yung tinatawag na dysfunctional family, Panginoon. At magkaroon ng relasyon sa iyo sapagkat ito po yung tamang legacy na maiiwan namin sa susunod na henerasyon. Salamat muli, Panginoon, sa araw-araw na pagpapala ng buhay at sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen and amen.
ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh. 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 Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Praise God and thank you po Kuya Rani sa message na hinatid nyo po sa bawat isa. At I know everyone also learned about dun sa message na narinig natin tonight. Kaya we encourage everyone na patuloy nyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines using these hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating bonfire night. So salamat po sa ating mga pastors, sa mga primary leaders po natin ng Mobilize for Friday, sa ating mga disciples, leaders, and kung invite ka po dito ngayon, so marami po mga leaders na nagko-comment po dyan and pwede po tayong mag-reach out sa kanila kung nais nyo po na maging part na ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong suportahan ng ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let's make sure na minamaximize natin ito all for God's glory. Amen to that, and we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So patuloy po tayong mag-post at i-rally natin ang ating invitation. Sabado pa lang, andun na yung ini-invite na natin ng ating mga friends, family, and colleagues para sila rin po ay ma-bless at makarinig ng message na ihatid sa atin ng buting pastor, Pastor Rami Hinares Jr. So, thank you and God bless!